Welcome back to our YouTube channel. So for today's video, i-share ko po sa inyo yung ating mga iba't ibang klase ng bonsel. Ayan, so eto sila. Sa unang tingin, akalain natin na yung bonsel is halos pari-pareho po sila ng itsura, pero may mga pagkakaiba po sila, may kanya-kanya po silang pangalan. So first, i-introduce ko po sa inyo kung ano po yung mga available na bonsel na meron ako. For now, this is not for sale kasi padamihin ko pa sila. So siguro mga after a year. Joke lang. So siguro, pag medyo dumami na sila, since may mga babies naman yung iba, so tsaka ko na po kayo bigyan ng spare. Ganon. So hindi ko naman ito ipagdadamot sa inyo. Kasi nga, sharing is caring. So anyway, ngayon lang po ulit ako magbabalik sa ating pag-YouTube kasi medyo busy po ang aking live chart. So first, ito siya. Ayan, medyo dark green po siya. Pero, ang kanyang ID nito is black bonsel. So, siya lang po yung black na kulay green. So, diligan lang natin kung bakit pinangalanan na siyang black. Dark green naman po siya. So, ayan po. Ayan, para siyang kamay. Diba? 1, 2, 3, 4, 5. Pero meron siyang maliit dito. Medyo madilim. Ayan. So, yung first natin is black bonsel. Sensya nyo na nga yung ating dogs. Ito ko na lang siya ilagay sa front. And then, yung next naman natin, ito sila po yung medyo common na mga bonsel na makikita natin everywhere. Charot, everywhere. Ayan, so, nag-like kasi ako sa kanila. Kaya, na-in-love din ako sa kanila kasi, alam mo yun, yung kanilang form, ayan, para siyang hinagpit-tagpit. So, ito po siya is, ito po yung parang, hindi naman siya masabi na common, pero usually ito po yung parang standard, ayan, ang bonsel na makikita natin. So, maganda din naman siya kasi yung pattern niya po, ayan, parang, alam niyo yung parang snake, parang siyang skin ng snake. Parang snake. Tulad ng kaibigan niya, snake, char. So, yun siya pang third. And then, meron din ako dito. Ito naman siya yung tinatawag na torch. Ayan. So, medyo malaki na po siya para sa kanyang pot. So, kailangan na natin siyang i-repot. So, ito po siya ay torch. Kind ng bonsel din po siya. Torch po siya. Okay. And then, next natin. Ito, big size naman po siya na version ng bonsel. Ayan. Yung medyo common lang siya. Medyo common. So, ito naman po ay bonsel din po siya, pero ano siya, silver crown. Silver crown. Ganda. So, mamaya, i-repot natin siya. Pinapakilala ko muna sa inyo. And then ito, bonsel din siya. Yan, may baby na siya. So, dalawa. Soon, i-share ko yung mga spare sa inyo. Char. So, ito, medyo, nilaba ko dito. Kasi ang ganda po niya, oh. Ayan siya. Ito naman po siya ay Sansevieria Blue. Diba? Ganda niya, oh. Laki. Okay? And then, yung next natin, ito siya, ano to, silver crown din siya, tulad ng kanina. Parang nga siyang silver. Okay? And then, yung next naman natin, ito siya is, Bunless Torch. I don't know how to pronounce it properly, charot. Para siyang dancing chuganes. Yan, kasi parang yung kanyang, ito dahon, or stem, or yan, yung ganito niya is para siyang naka-twist. Or yung parang nagda-dance, like, yan. So, ang ganda po nito, variegated siya. Medyo maganda din yung price. Okay, another na silver crown. And then, ito naman po yung bonsel bar. Ganda, no? Ito siya, medyo pricey din siya. Kasi super lush po yung kanyang pagka-bar. Ganda nito. So, padamihin ko muna siya. This is my collection actually. Bago i-share sa inyo. So, ito naman yung dwarf. Ayan. Dwarf bonsel. Ganda, no? Dwarf siya, dwarf. Okay, next natin, si Francissi. Francissi. Sige, madilim. Ayan. So, maliit na rin po siya sa pot. Kaya, need na ng malaking pot. I-repot natin siya. So, mamaya, after nito, share ko sa inyo yung soil na gagamitin natin. Okay, next natin, ito natanggal yung isa ng dahon. Silver crown pa rin siya na maliit. Bakit ba dami ko silver crown? Maganda kasi siya. Promise. Ayan. Silver crown. Na-inlove akong i-collect sila kasi hindi sila masyadong lumalaki. So, alam niyo naman, dito sa subdivision, very limited lang yung place.
Kaya hindi tayo pwedeng magkaroon ng mga ornamentals na mga super lumalaki at mabilis lumaki. So ito sila medyo maliliit lang kaya it will take time bago sila lumaki o bago sila ilipat at bago sila dumami. So anyway, ayan, i-share ko sa inyo yung soil mix na gagamitin natin. Ito. So yung mixture ko is naglagay ako ng pumice, carbonized rice hull, and then meron siyang garden soil. Kasi actually yung ganitong plants, ayan, yung mga ganito, hindi to sila sensitive sa soil mix. Kahit na garden soil, haluan lang siya ng coco peat or haluan lang siya ng pumice, okay na sa kanya. Kasi basta lang will drain. And ito pala sila, before, tinry ko silang ilagay sa loob ng bahay indoor. Super ganda rin po nila. So hindi sila masilan, pwede silang outside, pwede din silang inside. So ano sila, flexible. And then, ayan, so yung aking soil mix, a combination nito is pumice, inulit ko pumice, yung maliliit lang, parang matanghito size. Pero pwede rin siya yung pumice na medyo malalaking size. Corn size okay lang sa kanila. Kasi naman ito, as long as na well drain po yung kanilang pot, walang problema po sa kanila. And ito sila, pwede natin silang ilagay sa sala or sa room. Pwede din sila sa medyo nasisinagan lang ng araw. And before naglagay ako ng maliit na tos inside my comfort room kasi parang tinry ko lang pero maganda naman din siya kasi tumaba siya at lumaki po yung kanyang mga stem. Yan. So since na repotting po yung gagawin natin, sa medyo malalaki po silang pot ilagay. Unahin ko muna yung medyo itong silver na maliliit. Parang ilagay ko sila sa isang compat. And before that, so pinakilala ko na sa inyo yung soil mix na gamit ko. I-trim lang po natin yung mga old roots para mabilis pong lumabas yung kanilang mga new roots and hindi po sila mahirapan mag-absorb ng water na ilalagay natin kasi wala naman mga unwanted roots na po yung tatanggalin natin. So yan. And then, ang nilalagay ko dito is Osmocote, okay na. Yung mga unwanted roots ang tatanggalin natin kasi wala din naman yan silang shellfish. Walang kakilala mo lang safety. Kasi mga dry na naman yan eh. Ng bonggang dry na yung mga roots nila. So anyway, para siyang merong rust. Spray lang natin siya ng neem oil. Ayan, para kumintab yung kanyang mga dahon, pwede natin siyang spray sa neem oil. Okay lang po sa kanya yan. Gusto nga niya eh, yung mga neem oil. Kasi parang yung mga scales o mga something na nandyan sa body niya, mawawala. Tsaka nakakatintab ng dahon po yung neem oil. So, tanggalan ko lang na lahat ng roots, mga old roots. Pero huwag naman masyado ha. Ito kasi may malaki naman siya. Kaya okay ito. So, this is the crown. Ito hindi sila sensitive. Promise. Hindi sila sensitive. Madali silang alagaan. Napaka-friendly nila. Hindi basta-basta lang iiwan. And then, itong si dwarf pencil ko is nag-iisa lang po. Pasensya nyo na yung dog. Medyo mainit. Sa labas kasi tayo ng bahay. So, sa garahe. So, ayan, yung mga mahaba ng mga roots, pwede natin i-cut yan. Para hindi tayo mahirapan pag nilagay na natin sila sa paglilipakan sa kanila. So, sana panoorin nyo pa rin yung aking video kahit matagal tayong walang komunikasyon. And then, ito naman si Sansevieria Blue. Para siyang, yun, pamaypay. So, same. Gugupitin lang natin yung mga habang roots niya, which is, hindi naman na siya necessary talaga. So, ito, hindi na siya kailangang air dry tulad ng mga gymnos. Ay, ito, tingnan nyo, meron na siyang babies. So, pagkatanim nito, ako, pag nakatanim na siya, agad pwede ko na, based po kasi sa aking experiences, matagal na po akong mayroong ganito. Bigyan naman siya, agad wala namang problema. Hindi naman siya maselang. Sana hindi matutunyan ka ng babies. Para dumami. So, ito si Torch. Ay, tanggal yung kanyang dahon.
Actually, yung dahon po nito, yung mga medyo matanda or yung sinasabi nilang mga old na part ng kanilang leaf, hindi siyang pangilan po ng ng protein booster, and then magkakaroon niya siya ng ugat. Kumaga dyan po nanggagaling yung prupa nito. Ang iba dyan, pwede po yun. Nagkakaroon po ng mga roots ang kanyang old na dahon. Ang ganda rin ito, no? Masyado siyang malapad. Para siyang kamay. Actually, pwede mo siyang panampal siya. Wow! Bad. Ito, ang ganda nito. Ito siya si Black Bunzel. Para siyang kamay talaga. Na limang daliri. So, ito yung gagamitin natin na pot kasi medyo malaki siya para mabilis po siyang magkaroon ng mga babies kasi pag nataniman siya, labas-labas lang po yung mga babies niyan kung saan-saan lang siya sumusulod po, parang kabuti. So, since na meron siyang butas, yung ginagamit ko dito para pang harang sa butas niya is itong part siya ng yung niyog. Yan. So, para hindi po lumabas yung mga soil mix na ating ilalagay, ito po, at least, will drain pa rin po yung kanyang pot. Kasi nga, yung nito, pag nabasa ito, nagiging moist din. So, gustong-gusto nila nito, yung medyo moist ang kanilang soil. Yeah, so, sinuulit ko, yung soil nito is hindi siya super sensitive or yan, hindi siya maselan. So, yan ang yung pinapangharang ko doon. Instead of yung mesh na ginagamit natin, so lalagyan sa jeans. So ito kasi, medyo malaki naman na siya. So, okay na yun. At para maka-help din siya na maging moist yung kanyang soil mix. So, dagdagan pa natin yung kanyang soil para, kasi pag pag nadiligan natin, medyo bumababa po yung soil nito. Yan, yung unang itanim ko dito, itong ating mga silver. So, siguro taniman ko siya ng tatlo since malaki po yung ating pot. Itong tatlong silver kasi lang malaki yung isa. So, yan. So, ayan na siya. And then, mamaya, pwede na natin yan siyang diligan ng kunti lang para maging moist. So, nakagawa na tayo. Ganda, no? So, anyway, i-update ko po kayo sa mga next na kanyang paglaki talaga. So, ito, ayan, siguro, yung ilalagay ko dito is, I think ito. Masyado siyang maliit. Maliit. Hindi, okay lang. Malaki naman pala. Ayan siya. Big size naman ito. So, ulit, lagyan natin siya na, ito siyang ginagawang kukupit, di ba? Yung dinuduro. So, sana po, sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel, please do subscribe. Pwede nyo na rin i-share ang ating video, pa-like, and then you can leave your comment sa ating comment section kung mayroon po kayong gusto or request ng mga video about sa mga plants. So, meron tayong mga gymnos, aloes, ayan. So, meron din tayong mga lactea. So, since medyo malaki pala siya, yung ito, yung ilalagay natin dito is siguro ito. Ayan. So, ito siya, fit siya dito. Yan, perfect. Nagdagan na natin yung soil para maging matibay siya. Ito medyo mabigat siya kasi sinagin siya cement. Pwede po kayong mag-comment sa ating comment section. And sikapin ko po na magawan ko ng video ang inyong mga ito-comment. Or kung meron man kayong mga question, ayun, so sikapin ko masagot po yan. So, yung ilagay natin is itong variegated natin na ganda nito. Okay. And kahit na once a week, pwede natin siyang i-spray ng mga insecticide na mayroon tayo kasi hindi maiwasan talaga yung once na halaman ang nakapitan talaga yun ng mga insekto. So, hindi pa po nakahanap ng pot para dito sa medyo malapad kasi siya. Sa ating mga new visitor, ayan, please do subscribe and follow sa ating Happiness Garden.
and sa ating Happiness YouTube channel. Try natin. Okay siya. Ayan, so far, so good siya. Ayan, okay naman siya. So, iwasan lang po natin na bumangga yung kanyang dahon para hindi po magasgas. Ayan, tagbigan pa natin ng soil para hindi po siya alog-alog. Kasi medyo malaki siya eh. Diba ganda-ganda niya, no? Pag nakalinalalo. Ayan, so ganyan na siya. So, mga after a month, siguro, i-update ko kayo sa kanilang paglaki. So, since na ito siya, masyado siyang malaki, yung available ko lang ngayon is yung bonsai pot or yung pwede rin ko siya pang pot. Actually, mas okay to sa akin ha, para hindi siya tumangkad ng tumangkad. Dadami lang po yung kanyang bibis, pero hindi siya yung sobrang tatangkad pag ito yung pot na gagamitin. Ito. So, magiging tayo nito para po tumibay yung kanyang bandang bottom. Yan na siya. Diba? So, ito na lang po yung available pot na meron ako. So, itong mga big size, ayan, dito ko sila ilalagay sa bonsai pot. Or, yung pot. Ayan, meron siyang bibis. So, ingatan na natin na hindi siya maputol para patuloy siyang mamumulay ng bayabak. So, okay lang yung matakpan. Nalabas na yung kunting dulo niya para makahinga naman siya. Okay, andito. Andito siya. Cute. So, ilan na lang. Meron na lang tayo 1, 2, 3, 4. Iba-ibang pot meron ako. So, since na marami ako mga pot na pinagtanggalan before ng mga ibang halaman, so hindi na ako bumili para talaga sa kanila. Kasi, sabi naman yun, mag-recycle ko na lang. Diba? Ang bilis ng matanim. Tsaka masyado lang matalipesh. Last na lang po. Ito na si Bar. Bonsai Bar. Ayan siya. Diba? Sana mga nakalit ng matilis. Para magkaroon ako ng apple charot. Ilagay natin yung soil para mas tumibig yung kanyang pagkatanim. So, ayan na. So, nakatanim tayo or nagawa natin sila ng pot ba? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 pots. Ayan. So, i-update ko kayo sa kanilang paglaki at i-announce ko rin sa aking Facebook page, Happiness Garden or Happiness Plant Shop. Ayan. Kung magkaroon na sila ng spares or kung manganak na sila, ayan, pwede ko nang i-share sa inyo. Ayan. So, thank you so much. I hope to see you again. Sana po nag-enjoy kayo sa ating video for today. Ayan. And sana din magkita-kits na tayo sa mga susunod na ating video. So, sa mga hindi pa po nakasubscribe sa aking YouTube channel, please do subscribe. And pwede nyo po pakipindot ng notification bell para po updated kayo sa aking next video na i-upload. See you again. Thank you and God bless. Bye!